Okay, good day, grade 10 drafted students of Davila National High School. Welcome sa ating tutorial ulit on how to create elevation here in AutoCAD. Disclaimer lang ulitin ko lang ha. This is my own strategy. This is my own way on how to create and how to draw elevations here in AutoCAD. Marami pong strategy dyan. Okay, ito lang po ang aking way. Pwede kayong mag-explore dito sa AutoCAD kung paano nga ba mag-create ng elevations dito sa AutoCAD. So this is my part 3 on how to draw an elevations here in AutoCAD. So what if naman kung ibang elevations naman ang ating gagawin? Like for example, okay, ito tapos na yung front elevation. Ito siya. Okay? So paano naman gumawa ng left side or right side or even rear elevation? Okay? Since meron na tayong front elevation, medyo lang naman madali na yung gagawin natin. Kasi alam na natin yung levels, alam na natin yung height, okay? Alam na natin kung paano gumawa ng window, doors, etc. Okay? So, ang gagawin natin ngayon ay itong tawag dito, ito sa part right side elevation. So ikakopy ko lang ang ating floor plan. Okay? Floor plan. Okay? Tapos ang gagawin natin ngayon, ihalik ko lang ulit yung floor plan na kinopy ko. Nandun pa rin yung original. Okay? Or rotate ko lang siya. RO for rotate. Okay? Tsaka yung base point niya, dito ko ilalagay dito sa gitna para naman na mas madali akong mag-rotate. Sa gitna, ayan, naka-on ang aking ortho. So, halimbawa, ito yung aking original, di ba, na floor plan. So, yung part dyan, ito, that is the right side elevation, ay ilalagay ko ngayon dito sa part. Okay, paano nga ba gagawin? Dapat naka-on yung ating ortho mode or yung F8 para naman mas madali kasi kapag naka-turn off yan, ganito siya. Okay? Okay, dapat ganito yung ating floor plan. Okay, ano natin yung F8. Ayan, straight na siya. Then click lang natin. Okay, susunod, mag-offset ulit tayo. But before that, okay, dito sa other screen, create ulit tayo, ano ko na yung F3, create ulit tayo ng mga levels. Okay? Okay lang din naman kapag hindi sila mag-align muna, pero para sa akin, gusto ko na siyang i-align. Paano siya i-align? Okay. Create ako ng line. PL. Okay, hindi ko siya pipindutin dyan. This is my NGL. Kung makikita ninyo, meron tayong hidden line na nag-appear. Ibig sabihin, that is my reference line. Okay, reference point. Okay. So, ibig sabihin, magka-align na sila ng aking NGL. Mas mahaba yan konti. Okay. So, alam na natin, from NGL to FFL1, ito siya, that is 0.30. So, i-offset natin siya into 0.30. Okay. Tapos from FFL1 to FFL2, that is 0.10. Kasi hindi sila magka-level. Okay, next one, from FFL1 to lower window sill is 0.90. Offset 0.9 or 0.90. Parehas lang yan. That is my FFL1. Offset ko lang pataas. Then height ng window natin, okay, 1.2. Okay. Which is parehas lang din naman sila or magka-align na sila ng ating door. Okay? Kung titingnan natin, linear. Ito yung door natin. Tapos this is my FFL1. Okay, that is 2.10. Remember, ang height ng door natin is 2.10 meters. Okay, next one is the height of our ceiling line. Okay, yung ceiling line natin, mag-start tayo ngayon sa FFL2, which is nakalimutan ka na ulit. Ilan na ulit yan? From FFL2 to ceiling line, ang ginawa natin ay 3 meters sa previous lesson natin. Okay, offset 3 meters starting from the FFL2. Ayan. So, meron na ulit tayong mga levels. Next one is create ulit tayo ng column. Okay. Gawin natin muna to. Mag-one line muna tayo. 2, 3, 3. Tsaka dito is 2 meters. That is the width of your toilet and bath sa likod. Okay, this is a porch. This is the length of our
bedroom. Okay, this is naman for the kitchen. Okay, and this is the length of our toilet and bath dito sa ating given floor plan. Okay, so create ako ng line dito. Ayan, this is for the column. Dapat nakuha yung ating ortho. Ayan, hindi siya umabot. Extend natin siya. Next one is offset tayo 2, 3, 3, tsaka 2. Ganito lang, offset, enter, 2, enter. Ayan, offset. 2 meters na ba yan? Okay. Offset, 2, ayan. Wait lang, offset, 2, enter. Ayan. Tapos, escape ko lang ulit, offset, 3, enter. Ayan. Tapos, another 3 tayo, offset, 3. Tapos, another 2 para sa ating toilet and bath sa likod. Bakit ba natin kailangan yung toilet and bath sa likod? Siyempre, kapag titingnan mo yung right side elevation, makikita mo yung, tawag dito, yung length ng ating door, ng ating toilet and bath dito sa likod. At pagitan din natin yung right side or yung right view or side view ng ating stair. Okay? Next one, gawin ulit natin yung width ng ating column. Okay, in between tayo. 0.30 yan. So, ibig sabihin divided by 2, that is 0.15. Offset, 0.15. Enter. Enter. Offset, offset. Offset, offset. Ayan. Last one. Ayan siya. Mamaya tayo magti-trim. Okay? Tayo magti-trim. Kung gusto mo naman mag-trim, okay lang din naman. Okay, next one is to trim na natin to kasi wala tayong FFL2 dito sa porch. Ayan. Ayan, wala tayong FFL2 dyan. Okay, tapos eto, syempre, para hindi ka na malito, gawin mo na siyang hidden line kasi nga nasa loob yan. I-trim mo ito kung gusto mo. Nasa sayo kung gusto mo mag-trim. But for me, mamaya na lang muna. I mean, ito yung mga part na yan. Okay? So, trim din natin to kasi wala naman tayong window dyan sa part na porch. Bakit tinitrim ko yan? Bakit porch? Kasi ito yung porch natin. Ito naman yung porch natin. Ito yung column, 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 column. Kaya tinitrim ko to kasi wala tayong window dyan. Ayan. So, ilan yung window natin? 1, 2. Wala tayong window dito. Trim mo na lang din. Ayan. Nakadepende po ha. Kung meron ba tayong window, wag mo siyang i-delete or i-trim. Kung wala naman, pwede mo na siyang i-trim. Okay, madali lang to. Okay. So, offset ulit tayo. O, enter. Nandito ako sa ibang screen ha. Wala akong nilagay na value kasi sasabihin ko yung AutoCAD na siyang bahala. Ito, side ng ating column at sa side ng ating window, yung distance niya i-offset natin dito. Ayan. Para mas madali, since nasa ano naman sila, nasa gitna naman sila, okay, offset ko na rin dito kasi parehas lang din naman. Then, iti-trim na natin ito. Okay, trim. Trim din natin to. Ayan. Trim, 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 and another trim. Okay? Okay, if you still remember, ang ginawa ko sa window ko, ginoin ko lang yan para mas madali. Then, i-offset ko siya palabas at paloob ng 0.025. Ayan. Offset palabas, offset paloob. Then, kukunin ko naman yung gitna. Ayan, midpoint. Kapag nag-triangle na yan, midpoint na yan. Offset ko ulit pa right at left. Right, left. So, meron na ulit tayong sliding window. Ayan, pwede ko na siyang i-delete. Bakit? Kung nakagawa na ako ng isang window, since dito naman sa floor plan, pares silang 3 meters at pares din naman sila ng length ng ating window, maaari nating i-copy yan. Lalagay natin yan para meron na tayong window. Copy ko lang yan, copy. Ang base point ko dito, kasi ilalagay ko dyan, meaning to say, parehas sila. Okay? Dito, or dyan, kahit nasaan, on my part, ito yung gusto ko, dito naman yung aking base point. Okay? So, meron na tayong dalawang window.
Next one is to, pwede mo natin itrim to para wala nang istorbo. Okay, next one is to draw the column, the roof naman. Pwede mo siyang i-rotate din to kung gusto mo. Copy mo lang siya. Okay, then i-rotate mo lang din papunta sa right side elevation. Yung reason kung bakit niro-rotate natin na ganyan, para kapag beginner ka, hindi pa masyadong pulido yung imaginative skills. Kaya pwede mo siyang i-rotate kasi ito yung basis natin sa baba. Okay? So, ang shape ng ating roof ay 1, straight yan kasi that is the gable. Okay? Remember, nag-gable tayo dito sa harap. Kapag titingnan natin sa side, tawag dito, mag-straight yan. Vertical ay 1, 2, ito yung sundan natin ha. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then makikita natin yung height din ng ating roof para sa ating toilet and bath. Okay, malalaman natin yan mamaya. Okay, so gawa ulit tayo ngayon. Remember, gumawa tayo ng height ng ating gutter. Siyempre, nag-create na rin tayo ng gutter. Dito na ating gutter. Okay, gagawin muna natin yon. So, offset ulit tayo pataas ng 0.20 or 0.2 para sa ating gutter. Ayan. Okay, next one is offset tayo since nandiyan naman yung gitna ng ating column. Okay, that is 1 meter. 1, enter. Ayan. 1, enter. And kapag ma-observe naman natin, students, na wala tayong gutter dyan, I mean overhang, okay, hindi parehas sa sa front elevation, diretso yan, gutter dyan, gutter dito, okay, gutter din naman doon. Ang in-offset ko ay yung gutter tuloy, eaves pala, I'm sorry, eaves, ayan, eaves, okay, that is the column. Kung titingnan natin dito sa floor plan, okay, meron nag-eaves tayo dito, so ibig sabihin mag-eaves din tayo dito into 1 meter. Ayan. Okay, didelete natin yan para hindi tayo malilito sa ating mga lines. Mamaya, eto naman, i-stretch lang natin yan. Make sure naka-on yung ating ortho mode. Kasi kapag naka-off yan, ayan, hindi ganun ang ating lines. Kaya then, i-extend natin yung dalawa. Ayun, stick ako. Okay, remember, kapag nag-stick kayo, control C lang to undo our activities or our commands. Ayan. Ayan. So, since meron na tayong detail para sa ating gutter, kakopy mo na lang to. Yan yung ating base point. Okay? Base point. Ayan. Lalagay natin dyan. Ayan. Delete mo na to. Delete na yan. Okay? Eto. Lagay mo dyan. Ayan. Para hindi siya mauulit. Okay, tapos dito naman, gutter ulit, copy. Yan, this is the reason kung bakit ini-stay natin yung mga gutter natin, hindi natin dinilit kasi it is for our future references. Okay, extend din natin to para sa ating gutter mamaya. Ayan. But na to? I-join natin to para Ayan, join. Copy. Ayan, copy natin yan. Okay, delete din natin to. Ayan. So, ibig sabihin, meron na tayong gutter. Okay, remember, nag-offset tayo paloob, diba? Nag-offset tayo paloob, ayan, para sa ating inclination. Okay, try natin ha. Offset, enter. Okay, iba na to ha. 0.2, enter. Ito yung offset natin. Kasi dati, diba, siya, straight lang siya hanggang dito. Okay, pero for this time, set ko na lang dyan, kasi didelete din naman natin to eh. I-delete natin yan. Ayan, dapat pala hindi ko ginoin. Okay, offset, 0.2, enter. Delete ko lang din to, yung line kanina, kasi nga, para hindi madodoble yung ating line. 0.2, enter.
delete ulit. Bakit? Kasi dyan yung reference natin kung saan mag-i-slope yung ating bahay. Okay, ibig sabihin slope yung inclination ng ating bahay. Next one, paano na to ngayon gagawin? Diba? Yung sa front elevation natin, okay, nag-meet yung ating dalawang roof. So, ibig sabihin, yan na ang ating height of our roof from the ceiling. I repeat, dito yung ating ceiling line. Ayan, from the ceiling, okay, makikita na natin yung height ng ating mga roof. Okay, eto naman. Kung titingnan ninyo, okay, eto ganito yung ating shape ng ating roof. Paano naman? Kung ganito yung shape ng inyong roof, may vertical dyan kapag kayo gumawa ng, kapag ang roof ninyo ay hip and valley or gable roof or hip roofing, okay, paano naman kung yung front elevation ninyo ay ganito yung inyong roof? Hindi ninyo muna malalaman or magagawa yung inyong roof. Bakit? If you still remember nung nasa grade 9 kayo, manual drawing, hindi natin makukuha yung height ng ating roof until meron tayong roof or side ng ating bahay na magmi-meet yung ating mga roof. Halimbawa, sa ating front elevation, okay, nag-meet sila. So, ibig sabihin, okay, i-extend mo lang yung mga lines mo hanggang mag-meet yan. Ibig sabihin, malalaman mo na kung ano yung height ng iyong bahay. Okay? So, kapag ganito naman yung ating roof, halimbawa, ulitin ko lang, kapag ganito ang inyong front elevation, hindi mo makikita kapag may horizontal ha, ito. Kapag ganito yung iyong roof sa inyong first elevation, hindi mo muna makukuha yung iyong roof. Hindi, kasi bakit? Tingin ka muna sa ibang elevation na kung saan makikita mo kung saan magmimit ang iyong roof. Halimbawa, this is our front elevation. Hindi ko yan magagawa until gagawin ko yung isang elevation na magmimit ito. Okay, gets? Now, let us go back in constructing the right side elevation. Since tapos na, since alam na natin yung height, okay, since alam na natin yung since yung front elevation natin ay nag-meet yung ating roof, okay, nag-triangle sila, malalaman na natin yung kanyang height. So, paano gagawin yan? Okay? So, linear natin yan, pwedeng offset ulit, tapos huwag kang maglalagay ng value, okay lang din naman. But for me, ganito. From the apex, or sa pinaka mataas na part ng aking roof, dyan ako mag-i-start. Kasi tingnan natin kung ano yung height. Hanggang dito sa ating ceiling line, ayan, 2.11. Ayan, 2.11. Ganyan muna. Para, i-delete mo din naman yan. Okay? Next one, sa apex dito naman, sa baba, hanggang dito sa ceiling line ulit, that is 1.53. Okay, try natin ngayon dito. This is my ceiling line. Okay, that is my ceiling line. So, ngayon, kukunin natin yung roof dito sa side. Ayan, since yung yung roof natin, diretso lang siya, ang tanong, ilan yung height? Diba? That's why, eto na, 1.53. Nakuha mo yan dahil nga sa ibang elevation or sa isang side, nag-meet sila. So, hanggang mag-meet sila, yan yung height ng iyong roof. Okay? So, try natin ngayon, offset from the ceiling line, offset, enter, 1.53. 1.53. Enter. Okay ha, disclaimer lang, kinukuha muna natin yung roof dito sa ating porch. Okay, next one, mag-vertical tayo dyan. Ayan. That is the reason kung bakit meron tayong in-offset kanina na point to, kasi that is our reference point. Okay, pwede mo siyang i-delete kung gusto mo. Okay, next one. Okay, hindi yan diretso na hanggang doon. Kasi makikita natin dito, ayan, tataas yan. Ayan, tataas, diba? So, ibig sabihin, kukunin mo ulit yung side nito. Ayan, kukunin natin yung side niyan dito sa baba. Kunin mo yung side nito. Paano mo yung kukunin yung height? Ito, 2.11. Okay? Offset ulit tayo. Offset, 2.11. Enter. This is our ceiling line. Ayan. Okay. Next one.
Next one, meron tayong inclination dito. So, paano natin malalaman? Yan. Okay? So, offset tayo dyan. Offset. Ay, hindi. Ito yung basis pala natin. Offset ulit tayo, 1 meter. Ayan, basis lang natin to ha. Basis lang. Basis muna natin to. Copy natin to. Okay, extend muna natin. Ayan. Kasi nga, kung basis natin to para sa para sa inclination dito sa taas. Okay? So, ibig sabihin, ini-imagine natin kung meron tayong, na meron tayong roof dito. I mean, eaves. Kasi nga, meron tayong pataas dyan. Okay. Kunin natin to. Offset muna tayo pala paloob. 0.2. Enter. 0.2. Ayan. Tapos, ito. Kunin natin yan. 1, 2, 3. Ayan. Copy. Okay. Dito. Then, delete lang natin to. And then, after that, okay, that is our reference point. Ito. Mag-slant tayo dyan. Okay. Inclination into 30 degrees. Ayan. Okay. Next one is dito. Okay. Kasi kunwari, meron tayong inclination dyan. Okay. Kaya, gumawa ulit tayo ng gutter dyan. Pero, i-delete din naman natin yan. I-delete din natin yan. Okay. So, tab ulit. Another 150 degrees. Okay. Ayan. Paano naman yan? Nag-meet na sila. Okay. For that, delete na natin to. Kasi nga, basis lang natin yan para makuha natin yung inclination. Okay. Paano na yan? Nag-meet sila. Huwag nating pakialaman yan. Okay. Hanggang doon lang tayo sa 1 point, tawag dito, asan na yung natin? 2.11. Hanggang dyan lang tayo. So, trim natin yung dalawa dyan, yung dalawang line, yung sumobra. Trim din natin to. 1, 2. Trim din natin to kasi, bakit? Balik tayo dito sa roof plan. Okay? Wala tayong inclination dyan. Okay? So, i-trim din natin to. 1, 2. Okay, check natin kung nakuha na ba natin yung part dyan. Vertical, horizontal, inclination, horizontal, incline. Tama, tingnan natin. Vertical, horizontal, inclined, okay? Horizontal and inclined line. Nakuha ba natin? Yes. Okay. Now, sir, paano naman natin makukuha? Delete muna natin to. Paano naman natin makukuha yung roof dito? Ito yung sinasabi ko kanina. Pupunta ka muna doon sa elevation na kung saan mag-meet yung iyong roof. Na kung saan, kapag sinabi natin mag-meet, kumbaga, triangle siya. May apex siya. But before that, i-join natin to. Join. Hindi nakuha yun. Join natin yan. Join. Enter. Ayan. So, offset natin siya paloob into 0.1. Ayan. Trim natin yung sobra. Ayun, meron tayong nakalimutan. Yung detail ng ating gutter. Okay, remember, offset tayo 0.05 mula sa taas. Ayan. At saka dito sa baba ng 0.05. Extend natin to. Hindi siya umabot eh. Ayan. Extend din natin sa kabila. So, meron na ulit tayong gutter. Okay. Next one, gawin natin yung meron pa pala nakalimutan. Ito, sa right side ng ating porch. Okay, remember, from FFL1 to the height of your baluster, that is 0.80. Okay, trim natin to. Kasi wala tayong FFL1 dyan. Huwag natin i-delete doon sa CR. Kasi nga, ayan, na-delete. Kasi nga, meron tayong FFL1. Remember, yung toilet and bath natin, ito siya. Ibig sabihin, trim natin yung FFL2. Kasi ibig sabihin ng Bing, na mas mababa yung ating flooring dito sa CR. Okay? So, ibig sabihin, nasa loob naman yan, gawin nating hidden line.
Ayan. Okay, trim natin to yung sobra. Ayan. So, ayan, mag-offset tayo pataas ng 0.80 para sa ating baluster. 0.80. Ayan. Para sa, ano naman, yung concrete naman sa taas ng ating baluster, 0.1 pababa. Ito siya. Okay, so create ulit tayo ng rectangle. Rectangle. Ito, yan. Okay. F natin yung F3. Okay, nang naman pala, iyon natin yung F3. Ayan. Ooh. Dapat meron din tayong frame dyan. Ayan. Ito, gumawa ko ng frame. Okay, tinatansya ko. Okay, next one is to draw ulit yung ating baluster. Ayan. Ikaw, kung anong gusto mong baluster, okay lang din naman. Okay, kapag nakalimutan mo na yung angle dito, tsaka yung scale, okay, pindutin mo lang. 0.25 yung scale at angle natin ay 45. Scale mo lang siya. Ayan, 45 yung ating scale para mag-vertical yan. At tsaka 0.25 yung ating scale. Ayan, so meron na ulit tayong baluster. Delete mo na yung mga center dito sa ating column kasi ang susunod natin gagawin ay ang ating rear elevation para makumpleto na natin itong roof dito sa likod. Okay, so gawin ulit natin polyline. Okay, ayan, remember nag-ano ulit tayo. Nag-broken line ulit para sa ating reference point. At saka ito, i-rotate ulit natin. Since ito yung front elevation, ito yung ating rear elevation. Parehas sila. Okay, rotate natin. Dapat yung text ay nasa taas. Ayan. Hindi. Ganito yung ating rear elevation. Okay? So, ito na siya. Okay. So, gawa ulit tayo ng vertical line. Ayan, taas. Offset tayo. 3, tsaka 2. Pabilisan na lang to. 3, offset 3, enter. Offset 2, enter. Ayan. Para sa ating column naman, offset 0.15, enter. Pwede din mo namang i-mirror yung iyong front elevation. Kasi nga lang marami kang i-delete. Ay bakit? Kasi i-delete mo yung door, i-delete mo yung window, i-delete mo yung baluster. Okay, ito lang din naman. Yung mga levels natin, 0.30 para sa ating FFL1. Okay, offset ulit tayo para sa ating FFL2. Ayan. Offset ulit tayo para sa ating lower window sill, 0.9. Okay, offset ulit tayo para sa ating height ng ating doors and windows. 0.2. No. 1.2. Ayan. Okay, offset ulit tayo para sa height ng ating building. 3 meters from the FFL2. Ayan. Trim na natin mga sobra. Ayan. Trim natin yan. Okay. Pwede natin i-trim kung gusto mo. Ayan. Next one is ito na siya. Gawa tayo ng window. Okay. Remember, yung window pala sa CR, okay? Yung window sa CR, hindi sila parehas ng height or yung distance ng FFL1 to lower window sill para sa ating CR. Kasi nga kapag CR yan, dapat mas mataas yung ating window. So, i-offset natin siya into 1.80 or pwede 1.70 para mas mataas. Offset from FFL1. Okay, ng 1.8 or 1.70. Enter. Ayan, that's the height of my window sa ating CR. Trim natin yan kasi wala yan. Okay, trim din natin to kasi wala to. Then next one is offset ulit tayo. Bilisan na to para hindi mahaba yung natin, yung tong video. Offset, naka-center na siya. Okay, offset and then another offset. Okay, trim din natin to. So meron na tayong window para sa ating
toilet and bath. Now, ginoin ko na siya. Offset ko ulit siya ng 0.025. Ayan, enter. Ayan. Sliding din siya. Okay, offset 0.025. Enter. Ayan. Next one. Di pa tayo dito kasi di pa tapos. Next one yung door natin kasi may door tayo dito. Offset. Okay. Side ng ating column. Diyan. At ang ating door ay offset natin. Okay. Trim ulit natin yun. Hindi na natin kailangan yan. Hanggang dito. Okay. Hanggang dito, trim natin to. And next one is yung ating window. Yun. Edge ng ating door. Tsaka sa window. Ayan. Offset ulit tayo para sa length ng ating window. Ayun. Patapos na tayo. Ayan. Trim ulit tayo. Trim. Ba't kasi ganyan? Di. Ba't ganyan? Kalimutan ko na. Medyo nalito ako sa mga lines. Okay, this is the FFL1. Ayun. Yan talaga yung height natin. Wala kasi to. Wala to. Wala. Ayan. Okay. Ba't meron tayong double line dito? Ano yan? Oh. Ulitin natin ha. Offset. O, ayan. Ayan. Wala kasi to. Ano to? Ayan. Trim natin yan. Okay. Trim. Okay. Ito yung distance. Wala yan. Ito naman yung mga lines na wala. Trim natin yan. O, 31 minutes na tong video. Ayan. Window 2. Wala yan. Okay. Para mas mabilisan na ubing. Okay. Halimbawa, nakagawa na kayo ng inyong 90 ba yan? Halimbawa, meron na kayong window dyan. Gawin natin yung roof. Okay, offset ulit tayo ng 1 meter kasi ayan, para sa ating eaves. Okay, offset ulit tayo para sa ating likod. Ay, gutter pala ng 0.2. I-stretch natin to. So, ulit-ulit lang yung ginagawa natin, ubing. Extend natin itong dalawa para sa ating gutter. At saka kukunin mo ulit tong detail ng inyong gutter. Ayan, dito. Ayan, copy. Copy ha, huwag mong i-move. Ayan. Trim mo na yan. Pwede mo i-trim to. Tanggalin yan kasi meron ka namang line dyan ngayon. Okay, dito. Copy. Okay. Tsaka, offset ulit tayo paloob ng 0.2 ha, para sa basis natin para sa ating inclination. Ayan. Di pinapansin. Ayan. Okay. So, meron pa tayong ano dito, meron pa tayong eaves dyan dito sa part na yan. So, offset ulit tayo ng another 1 meter. Bakit meron tayong eaves dyan? Anong basis ko? Ito siya. Okay. So, extend. Ayan. Pwede na natin copy na lang to. 1, 2, 3, 4. Ayan. Okay. Pwede mo na siya ngayong delete. Okay. Now, gawin na natin tong inclination ng ating roof dito sa ating dito sa ating toilet and bath. But before that, offset tayo ng 0.2. Ayan, 0.2 para sa ating reference point dito sa inclination. Ayan, another 30 degrees hanggang sila ay mag-meet. Tab 30, enter. Dito naman, PL or polyline. Polyline kasi yung nakasanayan ko. Ayan, another. Ito, 150. 150, enter. Trim mo siya. Ayan. Pwede mo siyang i-join. Ayan, join. Ayan. Tsaka, kunin mo na yung height nito from from the apex to your ceiling line. Dapat nakuha yung ating ortho para straight yan. 1.24 yan. 1.24. So, ibig sabihin, punta ka ngayon dito. Offset. Enter. 1.24. Enter. Ayan. Ayun yung 1.24 mo. Pwede mo na siyang i-trim. Ayan. Trim mo na yan. Okay, next one. Wala pa tayong ano dito. Wala pa tayong reference point. 0.2.
enter. Hindi, i-ano natin yan, i-explode natin to. Offset 0.2, 0.2, enter. Yan yung ating reference. Tapos, mag-incline tayo dito into 150 or 30 degrees. Okay, question. Bakit naman incline dyan? Bakit straight dito? Kasi kung titingnan natin dito sa ating right side elevation, ito siya. Makikita ninyo dito is nag-incline siya. So, ibig sabihin, nag-incline din naman to. So, in other words, tapos na ang ating right side elevation na roof. So, offset natin yan paloob para sa kanyang cap. Okay, trim natin yung mga overlap lines. Ayan. So, tapos na ang ating right side elevation. Ayan. So, ganun lang din naman sa left side elevation. Okay? Pares lang din naman sila ng ating right side elevation. So, ito, tatapos na natin to, polyline. Okay. Offset muna natin to, paloob, 0.2, enter. Ayan. Polyline. 30 degrees tayo dito. 30, enter. Ito naman is, ito, 150 degrees. Tingnan natin to, 1, 2, then i-join na natin yan para ulit-ulitin na natin yung ating gagawin. Offset ulit tayo, 0.1, enter, paloob. Ayan, ganun din dito. Ayan, trim natin yung mga overlap, tsaka gawin natin yung detail ng ating gutter. Offset tayo sa gutter ng 0.05, paloob at palabas. Sa taas at sa baba. Pwede na nating tanggalin ng mga to. Yan yung ating mga references. Ayan. Tapos offset 0.05 sa taas. Ayan. At sa baba. Tingnan nyo kung hindi siya umabot. Extend mo lang siya. EX, enter, enter. Double enter. So, tapos ng ating rear elevation. Okay. Huwag natin lagyan ng detail yan, ha. And finally, para sa ating left side elevation. Medyo parehas lang din naman sila. Since medyo parehas sila, okay, imi-mirror ko to. Okay, mirror. Or ikakopy ko muna. Ayan. Copy. Straight ko lang siya. Ayun. Tapos, i-highlight ko lang ulit itong nakopy ko. Imi-mirror natin yan. Okay, ang mirror para, yan. Okay, ang base point ko, yung broken line dyan, ibig sabihin, nandyan yung ating salamin. So, nag-reflect siya. Okay. You know natin. Tsaka, yes, delete pala natin to. Sana yes na lang yun. Okay. Next one, try natin i-rotate tong floor plan natin. Okay. Ang left side natin, ito siya. Okay. Left side. Rotate. Ayan. Ayan, ito ang ating left side elevation. Ang left side, ito siya. May CR, may dalawang window, tapos na rin. Okay, tapos yung roof naman, okay, mayroon lang tayong konting papalitan. Okay, ano yon? Wala tayong line dito. Okay, so tatanggalin natin yan, pero may line dito. So ibig sabihin, i-extend natin yan. Okay, so i-trim natin to, trim. Ayan. Trim natin yan. Okay lang din naman kapag matatanggal muna yung mga in-offset natin. Tapos, i-explode muna natin to kasi extend natin yan. No, explode. Explode, enter, ito, enter. Ayan. Bakit? Kasi nga, meron tayong line dyan. That is the reason kung bakit meron tayong imaginary line kanina or imaginary eaves tayo kanina dito. Kasi nga, yung eaves nito, yan yung ano natin, yan yung basis natin para sa ating left side elevation. Okay? Extend natin. Ayan. So, i-join mo na ang mga pwedeng i-join. Okay. Trim na natin ito muna. Trim. Okay, tanggalin natin to. Okay. So, 1, 2, 3. Ito yung ating i-join. Ayan. Offset ng paloob. Offset 0.1. Enter.
Ayan. Then, offset ulit natin to ng paloob. Pero, join muna natin yan. Join, offset, enter. 0.1, enter. Ayan. Trim natin mga nag-overlap. Trim natin to. Ayan. Trim natin yan. Oh, meron tayong gutter dyan. Tanggalin natin to kasi nga, wala na tayong gutter dyan. Okay, saan natin ilalagay? Dito. Okay, so paano natin gagawin yan? Okay, copy ulit natin. Copy natin. 1, 2, 3, 4. Okay, copy. Ang basis ko dito. Okay. Kasi doon ko rin naman ilalagay. So, tapos na ang ating bahay. Okay, so paano naman maglagay ng mga design ng ating roof? Dali lang. Hatch, enter. Okay, pero palitan muna natin yung layer natin ng hatch. Ayan, hatch, enter. Okay, kung ito lang din naman ang gusto mo, okay lang din naman. Pero, yes, para sa akin, ito lang din. Okay, 1, 2. Okay, tigi isa ha, tigi isa. Per elevation tayo. Ang angle natin ay 45 din. Ayan, okay na yan. Ang scale natin ay 1 din. Ngayon din dito. Okay, 1, 2, escape. Hatch ulit. 1, 2, escape. Then dito, tagalan na natin to kasi ano natin yan. Hatch, enter. Ayan. So, tapos na ang ating elevations. So, ikakopy mo na lang to. Copy. Tapos, magre-rename na lang tayo. Oops. Front elevation. Okay, kapag maliit, kapag kasi maliit yung iyong box na nilagay kanina, ganito yung mag-appear. So, extend mo lang to. Ayan. And para naman, tawag dito, para naka-center naman yung ano mo, yung line, yung text mo, i-stretch mo lang to, susunod naman si hatch sa'yo. Dapat naka-on yung ortho mo. Pero dapat ang pipindutin mo dito yung line mo o yung rectangle mo. Ayan. So, meron ka na ngayong front elevation. Then, and so on and so forth, rename ka lang, tapos na ang inyong elevations. Congratulations. Okay, for the next video naman ay tuturo ko kung paano nga ba gumawa ng column footing, foundation plan, at saka yung wall footing. Okay? So, good luck, grade 10 students. Goodbye.